Balita sa boxing, Naoya Inoue hinahamon na ng pinakamalakas sa featherweight division. Marami na nga ang nag-aabang na umakyat na at pumasok na si Naoya Inoue sa featherweight division. Sa ngayon ay nasa super bantamweight division pa rin si Naoya Inoue at may nakatakda pa nga siyang laban dito sa 122 pounds division. Makakalaban niya ang Amerikano na si Ramon Cardenas, may alias na Dinamita. Edad 29 years old, may record na 26 wins, isa lang ang talo, may 14 knockout sa mga panalo niya. Ang laban nila ni Naoya Inoue ay sa May 4, kaya kulang-kulang isang buwan na lang ito. At yun nga mga lods, atat na nga ang mga champion sa featherweight division na umakyat na sa kanila si Naoya Inoue. Isa na nga sa naghihintay ay ang WBC World Featherweight Champion na si Nick Ball na taga United Kingdom. Matibay at malakas itong si Nick Ball, kaya kung ito mga kalaban ni Naoya Inoue ay mapalaban din si Naoya Inoue. Maliit lang itong si Nick Ball pero kaya nitong magpataob ng higante. 5 foot 2 inches lang itong si Nick Ball, pero tinalo niya yung tumalo kay Mark Magsayo na si Ray Vargas. Itong si Ray Vargas ang inagawan ni Nick Ball ng WBC featherweight title. 2 beses nga niyang pinabagsak itong si Ray Vargas sa kanilang laban, kaya medyo may laban din itong si Nick Ball kay Naoya Inoue kung sakali. At ito na nga, pumasok na rin ang isa pang champion sa featherweight division na sinasabi ng karamihan na pinakamalakas ng mga champion sa featherweight division. Ito nga si Rafael Espinosa. Edad 30 years old, may record na 26 wins with 22 knockout, walang talo. Higante ito sa featherweight division, may tangkad na 6'1", kaya sinasabi itong weight bully rin ng featherweight division. Itong si Rafael Espinosa ang may hawak ng WBO. Bukod sa napakatangkad nitong si Rafael Espinosa, mahusay din ito. Marami ding kombinasyon na ibinabato ito at malalakas ang kanyang suntok. Inagawan nito ng corona si Robeisy Ramirez, isang magaling na boksingero din. 2 beses niyang tinalo si Robeisy Ramirez at may takdang laban itong si Rafael Espinosa sa May 4. Mga kalaban niya si Edward Vasquez. Sabi nga nitong si Rafael Espinosa na si Naoya Inoue daw ang pinakaasam-asam niya na makalaban. Gusto daw niyang ilagay sa mga listahan ng mga tinalo niya itong si Naoya Inoue. Para sa ganun ay tanghalin daw siya ng mga kababayan niyang Meksikano na pinakamahusay sa kanilang bansa. Napakataas ng knockout percentage itong si Rafael Espinosa, 84.62%. Marami nga ang nagsasabi na mahirapan daw si Naoya Inoue dito kay Rafael Espinosa dahil sa napakatangkad nito at mahaba ang galamay. At baka nga daw iwasan pa ito ni Naoya Inoue. Kaso nga lang, kapag iniwasan ito ni Naoya Inoue ay hindi makukuha ni Naoya Inoue ang pagka-undisputed sa featherweight division. Kailangan kasi kapag gusto mong maging undisputed champion ay talunin mo lahat ng champion sa 4 na mga major sanctioning bodies. Kaya kasama dapat si Rafael Espinosa na kalabanin at talunin ni Naoya Inoue. Siyempre itong kagustuhan ni Rafael Espinosa na labanan si Naoya Inoue ay lahat naman ng boksingero, lalo sa mababang division, ay ito din naman ang inaasam-asam. Kasi pag nilabanan mo nga si Naoya Inoue at tinalo mo, instant superstar ka na. Napakalaki pa ng kikitain mo. Gusto nga nitong si Rafael Espinosa na mapasok sa top pound for pound, kaya gusto niyang talunin si Naoya Inoue. Kaya abangan na lang natin ang mga susunod na mga kaganapan. At eto nga mga lods, nagkaroon na ng press conference si Naoya Inoue sa kanyang nalalapit na laban na gaganapin sa Las Vegas, USA. Ngayon lang ulit lumabas itong si Naoya Inoue sa kanyang bansang Japan. At sinabi nga ni Naoya Inoue na excited na siya dito sa kanyang laban. Gusto nga daw niyang knockout ang kanyang ipapakita sa laban niya sa Las Vegas. Pero hindi sa Amerika naganap ang press conference, kundi sa Japan. Sabi ni Naoya Inoue na kung ano daw yung magagandang ipinakita niya sa Japan ay ito rin ang gagawin niya dito sa laban niya sa Las Vegas. Gusto daw niya na exciting ang mapapanood ng mga tao. Kaso nga lang, dahil sa hindi nga kilala itong kalaban ni Naoya Inoue na si Ramon Cardenas, ay balitang kokonti ang benta ng tiket ng kanilang laban. Balitang na nagagalit na nga itong si Naoya Inoue kay Bob Arum
dahil sa liit nga ng benta ng kanilang ticket. Gusto pala ni Naoya Inoue ng malaking benta. Di dapat malupit sana ang kanyang kinalaban. Yung alam ng tao dapat na may tsansang talunin si Naoya Inoue. Mas maganda sana kung 50-50 para sa ganun magkaroon ng excitement ang mga tao na manood sa laban niya. Pero kung alam na ng tao na siguradong mananalo na si Naoya Inoue, syempre sino pa nga ba ang excited pa na manood kung alam mo ng magiging resulta. Kaya pagdating dito sa bentahan ng ticket ay may kasalanan din si Naoya Inoue kasi sa pagiging cherry picker nila. Halos kasi sa uling mga laban ni Naoya Inoue ay sunod-sunod na hindi makakilala ang kanyang nakakalaban. Nung nakaraang taon nakalaban niya si TJ Doheny na hindi naman champion at hindi rin kilala. Tapos nitong unang bahagi ng taong kasalukuyan, January 24, nakalaban naman niya, hindi rin kilala, Yeon Kim. Tapos ngayon nga, hindi na naman kilala ang kanyang mga kalaban, Ramon Cardenas naman. Tapos sa Amerika pa gaganapin ang laban. Di katulad sa Japan kapag Naoya Inoue, syempre baluarte niya yun. Kahit sino ang mga kalaban ni Naoya Inoue dun, siguradong susuportahan siya ng kanyang mga kababayan. Pero ngayon Amerika na siya lalaban, kaya dapat namili sila ng sikat sa Amerika na mga kalaban. Para sa ganon matupad sana ang kagustuhan nila na malaki ang benta. Itong mga kalaban ni Naoya Inoue na si Ramon Cardenas, dati palang nagtatrabaho ito bilang Uber driver at handa na daw siyang i-upset si Naoya Inoue. May alias na dinamita ito, katulad ni Juan Manuel Marquez. Tignan natin kung kasing husay din ito ni Juan Manuel Marquez. Taga Mexico itong si Ramon Cardenas pero ipinanganak sa Amerika ito, sa San Antonio. Ang laban nga nila sa May 4 sa T-Mobile Arena. May record itong si Cardenas na 26 wins, isa lang ang talo at 14 knockout. 14 sa uling laban nito straight, puro panalo lahat. Head trainer nitong si Cardenas ang magaling na trainer na si Joel Diaz. Matagal na daw pinaghahandaan ni Cardenas itong si Naoya Inoue. Hinahanda na niya ang kanyang kaisipan noon pa. At ngayon nga nakuha nga niya itong malaking laban kay Naoya Inoue dahil sa patuloy niyang pagpapanalo. Kaya ngayon may pagkakataon na siya na maging undisputed champion sa mundo pag tinalo niya si Naoya Inoue. 4 na belt ang kanyang pwedeng makuha. Kaso lang syempre madaling sabihin pero mahirap gawin. Itong laban na ito ang unang laban ni Naoya Inoue sa Amerika sa loob ng 4 na taon. Kaya alam daw ni Cardenas na ganadong ganado itong si Naoya Inoue na magpakitang gilas sa Amerika. Kaya handa daw itong si Cardenas na makalaban ang pinakamahusay na version ni Naoya Inoue. Minsan na nga daw maging driver ng Uber itong si Cardenas para makaraos sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. At dahil daw sa kanyang matinding pag-ensayo at paniniwala sa kanyang sarili, kaya ngayon heto na siya sa posisyon na lumaban para sa Undisputed Championship. Hindi lang daw para sa world title, kundi para sa Undisputed Championship nga.